Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Ating pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Married to the Mysterious Lover. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Part 48. Nakuha ni Conrad ang kanyang sarili na magkaroon ng trabaho. Nakakuha siya ng loan at nagsimula ang kanyang mini company na nakikitungo sa ahensya at pagbibenta ng mga ari-arian. Hindi nagtagal ay nagdagdag siya ng mga benta ng mga stationery sa maraming bilang at pakyawan. Inayos na niya ang lahat at nilayo niyang makakuha ng mas maraming pera mula sa negosyo ng Kastilyo, upang simulan ang kanyang kumpanya at sa parehong oras, nagmamay-ari ng malaking porsyento ng mga shares ng negosyo. Ngunit dumating si Sabrina, at nawala ang lahat. Natutuwa siyang lumayo siya dala ang kanyang katinoan at kalayaan, sa kabutihang palad ay hindi siya inaresto o sinampahan ng kaso laban sa kanya, para sa bahaging ginampanan niya noon sa pagbebenta kay Sabrina. Bilang bahagi ng loan na kanyang nakuha, bumili siya sa kanyang sarili at sa kanyang ina ng isang maliit na bahay, at ito ay medyo mura, dahil ito ay matatagpuan sa labas ng lungsod. Bagamat ginugol ni Sandra Gomez ang halos lahat ng kanyang oras sa pagbubulong-bulungan tungkol sa lahat ng bagay, at anumang bagay na nakikita o nakikita niya, sa loob-loob niya ay nagpapasalamat siya na siya at ang kanyang anak ay hindi nawala ng tirahan. Nakakuha si Conrad ng matutuluyan at umalis sila sa mumurahin na hotel, kung saan sila nagstay ng 2 araw. Ganap na busy sa pagtatatag ng kanyang kumpanya, at paggawa ng mga bagong koneksyon sa malalaking kumpanya upang tumangkilik at kilalanin siya, si Conrad ay walang oras na mag-isip ng isang babae. Ngunit si Maya at ang kanyang ina na si Brenda Castillo ay hindi tumitigil sa pagsumpa sa kanya sa tuwing pinag-uusapan nila siya. Nabili na niya ang mga ito at wala nang pakialam kung makatanggap ng bayad sa pagbebenta nito. Ang nais nilang mangyari na ipadala sa labas ng negosyo ng Castillo, at kung saan sila ay nagtagumpay saglit na bumalik sa negosyo sa pamamagitan ng tulong ni Conrad. At ngayon hindi lamang siya bumalik, ngunit kinuha din niya ang lahat mula sa kanila. Siya ang nagmamay-ari ng 3 sa 4 na shares ng negosyo. Lalapit pa nga siya at pangungunahan ito. Hindi siya magtatagal sa ganoong posisyon. It's a question of time at wala na siya. Nang gabing iyon, pagkatapos ng araw na trabaho, ay tumawag ang mga foster parents ni Lance. Nag-alaala sila dahil ang tagal na niyang hindi pumunta para tingnan ang mga ito. Nangako siyang magta-travel para makita sila, ngunit kalaunan ay tumawag at sinabing hindi siya makakarating. Sini-search niya ang kanyang mga biological parents. Hindi siya tumawag para sabihin sa kanila kung ano ang kanyang natuklasan. Kaya't napagpasyahan nilang tawagan siya at tingnan siya. Humingi ng paumanhin si Lance nang pagalitan siya ng kanyang mga magulang, dahil hindi niya sinabi sa kanila kung hanggang saan ang narating niya sa paghahanap niya sa kanyang mga totoong magulang. Nanghihinayang daw siya at talagang nalaman niya ang pinanggalingan niya, pero patay na ang mga magulang niya. Ngunit mayroon siyang kambal na kapatid na babae, at hindi nila inaasahan na marinig na ang kanyang kapatid na babae ay si Sabrina, ang parehong babae na kilala nila. Ang balita nito ay labis na ikinagulat ng kanyang mga magulang. Si Sabrina ay biological na kapatid ni Lance. Hindi katakataka na malakas ang ugnayang ibinabahagi nila, at lumabas si Lance sa kanyang kaginhawahan upang makitang maayos ang kanyang pakiramdam. Binati nila siya sa paghahanap sa kanyang kapatid na babae at sa parehong oras, inaliw siya dahil hindi niya nakilala ang kanyang mga magulang bago ang kanilang kamatayan. Hiniling nila na ipadala niya ang kanilang pagbati sa kanyang kapatid na babae, at umaasa na malapit na siyang magpakasal sa kanyang heartthrob.
Sabi ng nanay niya, gustong-gusto niyang buhatin ang mga apo niya. Sinabi ni Lance na malapit na siyang magpakasal. Nang pumasok si Rosemary sa pintuan at pumasok sa sala, umupo siya sa sofa. Sumunod si Sabrina at pumasok si Kian Hendricks na naninigarilyo. Sa tuwing naninigarilyo si Kian Hendricks, gagawa siya ng matinding desisyon at gagawa ng isang bagay na hindi makapagsalita. Narinig ni Antonio ang busina ng mga sasakyan habang siya ay nasa kanyang pag-aaral, at alam niyang nakabalik na ang kanyang asawa at mga anak. Bumaba siya at nakita niya ang lahat na tahimik na nakaupo at walang sinasabi. Binuksan ni Jake ang pinto at pumasok na parang lalaking nahuli sa pangangalo niya sa asawa ng ibang lalaki. Mukha siyang nahihiya at hindi man lang may angat ang ulo para titigan ang sinuman. Nakita ni Antonio ang hitsura ng kanyang nakababatang anak, at sinulyapan niya si Kian Hendricks. Alam niyang may mali. "Rosemary, okay ka lang ba?" tanong ni Antonio. Ang kanyang asawa ay mukhang isang taong pagod, at pagod sa isang nakakapagod na gawain sa araw. "Hindi ako okay." Ipinaliwanag ni Rosemary ang lahat ng narinig niya noong araw na iyon, at nakinig lang si Antonio. Hindi siya makapaniwalang magagawa iyon ng kanyang anak. Nagkaroon ng katahimikan. "Paano mo ito magagawa, Jake? Sinisira mo ang reputasyon ng pamilyang ito at gumagawa ng mga bagay na parang hindi ka mapag-aalinlanganan. Ako mismo ang haharap sa iyo." Kahit na magpasya si Kian Hendricks na huwag gumawa ng anuman, kakailanganin mo ng kaunting pagmumura, deklara ni Antonio. "Pasensya na, Dad. Hinayaan ko ang aking mapaghiganting espiritu na kontrolin ang aking pagkamakatuwiran." Humihingi ng tawad si Jake. Kung salungatin din siya ng mga magulang niya, malaki ang gulo niya. Kailangan niyang kakampi ang mga ito para pakialaman ang parusa ni Kian Hendricks. "Itigil ang kalokohan, Jake. May problema ka, malaki na. Inutusan kitang pakasalan si Rita alang-alang sa pagbubuntis. Nagalit ka at sinabi mo ang lahat ng paraan para maiwasan ang kasal. Hindi makatakas dito, nagpakasal ka, at lihim na hiniwalayan siya. Nagsinungaling ka sa pagpapanggap mong asawa ni Rita. Kahit ang isang kasing layo ni Alfred ay alam niyang babaero ka at alam niyang nakipagkita ka sa ibang babae kagabi. Iresponsable ka lang, ang iyong mga sexual na pagnanasa ay humantong sa iyo sa puntong ito. Ngayong wala na ang bata, at nagpakatanga ka sa mga taong may mataas na pagpapahalaga sa iyo. Dahil sinuway mo ang utos ko at hinayaan mong mamatay ng maaga ang isang bata, isang binhi mula sa pamilya ng De Silva, babayaran mo ito. Kakailanganin mong bayaran si Rita sa pagpaparanas sa kanya ng sakit at pagpapahirap, deklara ni Kian Hendricks. Kung ano man ang magiging parusa, ayokong makita ka sa malapit sa akin, Jake. Hindi ko maisip na magkaroon ng isang anak na katulad mo, deklara ni Rosemary. Sinamaan niya ito ng tingin at sumirit sa pagitan ng mga nagngangalit ng ngipin. Napakawalang hiyang anak niya. "Ito ang desisyon ko, ikaw ay mula ngayon ay pinagbawalan na maging miyembro ng pamilyang ito hanggang sa susunod na abiso. Hindi kita gusto kahit saan sa grupo o alinman sa mga ari-arian ng pamilyang ito. Ang lahat ng iyong mga ari-arian at pananalapi ay hahatiin sa dalawang bahagi, isa para sa iyo at isa para kay Rita. At ang sa iyo ay magiging frozen hanggang sa magpasya akong i-unfreeze ito. Hindi ka rin lalabas ng bansa, mananatili ka rito at pasanin ang iyong parusa, hanggang sa maisip kong karapat-dapat na alisin ang pagbabawal. At panghuli, ayaw kong malapit ka sa mga anak ko. Huwag mong ibaluktot ang kanilang pagkatao," deklara ni Kian Hendricks. "Patawarin mo sana si Jake. Kapatid mo siya at napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Huwag mo siyang paalisin sa pamilya ng De Silva. Huwag mo siyang pagbawalan sa kumpanya. Mangyaring ilagay ang kanyang kasalanan sa aking mga balikat at sisihin ako para dito. Maaari mong hatiin ang kanyang mga ari-arian, at ibigay ang isang bahagi nito kay Rita, ngunit huwag i-freeze ang kanyang account. Nabayaran na niya ang kanyang mga kasalanan sa pagkawala ng kanyang anak. Maaari mong isipin ang kanyang sakit at kalungkutan sa oras na ito. Kung may mangyari sa alinman sa iyong mga anak, hindi ka rin ba magdadalamati?
Ganyan talaga ang nararamdaman ng kapatid mo ngayon, panghihikayat ni Antonio. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Ang akala ng lahat ay makikipagtalo si Kian Hendricks, ngunit hindi siya nagsalita. Tumingin siya kay Sabrina at sinabing, "Let's go home," at tumayo. Alam ng kanyang mga magulang na galit siya, na hinayaan nilang gawin ni Kian Hendricks ang anumang gusto niya at hindi maparusahan para dito. Mas alam ni Rosemary kaysa kanino pa na ganyan ang ugali ni Kian Hendricks. Kapag hindi siya pinahintulutan, lumalayo siya at hindi na muling magsasalita tungkol sa bagay na iyon, ngunit kung may mangyari pagkatapos, huwag mo siyang idamay. Walang pagpipilian si Sabrina kundi sumunod pagkatapos ialok ni Kian Hendricks ang kamay nito. Kinuha niya ito at tumayo, sinulyapan niya ang mommy ni Kian Hendricks at umiling ito. "Gusto kong manatili at alagaan ng konti si mommy," palusot ni Sabrina, binawi ang kamay ni Kian Hendricks. Napapikit si Kian Hendricks. Ayaw din niyang sumama sa kanya. Nagbibigay siya ng mga dahilan para pigilan siya. "Sino ang mas mahalaga sa'yo? Ako o si mommy?" tanong ni Kian Hendricks. Pinandilatan siya nito ng malungkot na titig. "Nanay ito," sagot ni Sabrina at inangat ni Jake ang ulo niya at tinitigan siya. Nanawagan siya ng away kay Kian Hendricks. Napatitig siya kay Kian Hendricks eyeball to eyeball. Mga ilang segundo, nagkatitigan silang dalawa. Ang titig ni Kian Hendricks ay unti-unting nanlamig at marahang umiwas si Sabrina. Walang ibang salita, tumalikod si Kian Hendricks, at naglalakad palabas nang tawagin siya ng kanyang ama pabalik, "Kian Hendricks, mahal ko." Dumaan siya pero hindi lumingon. "Alam kong hindi ka nasisiyahan sa pakikialam ko sa parusa ni Jake. Pero pakiusap, huwag kang lumayo," pagsusumamo ni Antonio. Biglang lumingon si Kian Hendricks at sumagot, "Concern ka naman sa anak mo diba? Okay lang. Babalik ako sa mansyon ko at magko-concentrate din ako sa mga anak ko. Mayroon kang 2 anak na lalaki, at mayroon din akong 2 anak na lalaki. Hayaan ang bawat isa sa atin na tumutok sa ating mga anak. Ayoko nang magkaroon ng kahit ano sa anak mo. At ang unang hakbang patungo sa pagkamit niyan ay ang lumayo. Ayokong maabala pa tungkol kay Jake at sa buhay niya. Nangako ako kay Karina na babayaran si Rita, gagawin ko yun on my part. Nangako ako at balak kong tuparin ito," deklara ni Kian Hendricks at umalis. Nagsimulang humagulgol ang kanyang ina. Buong araw siyang umiiyak. Kailan niya nalaman na titigil na siya sa pag-ikbi dahil kay Jake? Ngunit hindi dapat masaktan si Kian Hendricks, nakiusap sa kanya ang kanyang ama at hindi niya ipinagpilita na gawin ang iba. Pinuntahan ni Sabrina si Rosemary at inaliw ang kanyang, "Mommy, tama na. Patuloy ka bang iiyak at maaapektuhan ang iyong kalusugan? Kung patuloy kang humahagulgol para saktan ang iyong sarili, ano ang mangyayari kay Daddy, Kian Hendricks, sa akin, at sa iyong mga apo? Kalma lang at itabi mo muna ang kaso ni Jake," pangungumbinsi ni Sabrina. Nang gabing iyon, nagpasya si Lance na tawagan si Sabrina. Hindi pa niya ito nakakausap pagkalabas nila ng sementeryo. Pupunta sana siya sa kinaroroonan niya, ngunit inihatid niya si Rosa sa isang date. Inihatid siya nito sa bahay bago siya umuwi. Sagot ni Sabrina at pauwi na daw siya, huli na. Napaisip si Lance. Pero nang ipaliwanag ni Sabrina na nasa mansyon ng De Silva, sinabi niyang okay. Sinabi niya sa kanya na tumawag ang kanyang mga foster parents, at ipinaabot ang kanilang mainit na pagbati sa kanya. Masaya sila pero nagulat din na magkapatid sila. Napangiti si Sabrina. Sinabi niya na pupuntahan niya ang mga ito isang araw. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na nawalan ng pagbubuntis si Rita. Sinabi niya na ito ay may kaugnayan sa depression. Depression? Hindi ba siya masaya sa marriage nila ni Jake? Tanong ni Lance. Maikling ipinaliwanag sa kanya ni Sabrina ang lahat, at naaawa daw siya dito. Dapat niyang sabihin ito sa kanya ng maayos sa susunod na pagbisita niya. Pagdating ni Sabrina sa bahay, medyo madilim na. Pumasok siya sa bahay at umakyat sa itaas. Dapat siyang humingi ng tawad kay Kian Hendricks. Sinabi niya ang mga salitang iyon upang kumuha ng mas maraming oras upang manatili sa kanyang ina.
Pumasok siya sa kwarto at nakita niya si Kian Hendricks na lumabas ng banyo. Basang-basa ang buhok niya. Mukhang hindi niya napansin si Sabrina at nagpatuyo ng buhok. "Darling, I'm sorry." Tumayo si Sabrina sa likuran niya at hinihimas ang mga daliri. Hindi sumagot si Kian Hendricks, natahimik siya. Nagpatuyo siya ng buhok at nagsuot ng robe. Alam ni Sabrina na sadyang hindi niya ito pinapansin, at tumayo ito na parang guilty na bata na nangako ang ama na sasampalin. "Alam kong naiinis ka na sa akin. Please Kian Hendricks." Humingi ng tawad si Sabrina. Si Kian Hendricks ay hindi gaanong sumulyap sa kanya nang iwan siya nito at nagpunta palabas. Nanghina si Sabrina. Galit si Kian Hendricks sa kanya kasama ang iba. Hindi tuwirang sinabi niya na mas gusto niya ang kanyang ina kaysa sa kanya, at iyon ay nagpalungkot sa kanya. Pumasok siya sa banyo at naligo. Pakiramdam niya ay kumukulo ang tiyan niya, at doon niya naalala na hindi pala siya kumakain ng hapunan. Nakasuot siya ng casual na damit at bumaba para maghapunan. Hindi niya nakita si Kian Hendricks sa paligid at kakain na lang. Ang kanyang hapunan ay sushi. Ang bango nito ay gusto ni Sabrina na yummy ito kaagad. Paborito niya ang sushi lalo na noong nasa mansyon pa siya ng Kastilyo. Kinuha niya ang kanyang chopsticks at kinapa ang pagkain. Kumakain siya at ibinababa iyon kasama ng sariwang inihandang katas ng prutas. Gusto niya ng fresh juice, lalo na yung pinaghalo lang kaysa sa mga delata. Pinagmasdan ito ni Kian Hendricks, at inutusan ang cook na ihanda ito sa bawat oras. Kunin man o hindi ni Sabrina, ihahanda nila ito tuwing umaga at gabi dahil alam nilang uuwi siya para kumain. Maliban sa oras ng lunch na hindi ito handa dahil kadalasan, nasa labas sila ng lunch. Naging routine na ng cook. Kumain siya at hindi nagtagal ay puno na ang kanyang tiyan. Nakaka-stress ang araw niya at ilang beses na siyang lumuha ng araw na iyon. Hinanap niya si Kian Hendricks. Nasa study room niya pero nakasara ang pinto. Kumatok siya at naghintay, ngunit hindi siya nito sinagot. Ilang beses nang sinubukan at walang tugon, napagpasyahan niyang hintayin si Kian Hendricks sa kwarto. Ngunit dahil sa isang mabigat na araw, hindi nagtagal ay nakatulog siya. Hindi niya alam kung papasok ba ulit si Kian Hendricks sa kwarto o hindi, pero nang magising siya kinabukasan, pumunta na si Kian Hendricks sa opisina. Hindi makatulog si Jake ng gabing iyon. Ang kanyang mga iniisip ay patuloy na nagtatagal kay Rita. Nag-aalala siya sa kapakanan nito. Tinawagan niya ang kanyang cellphone ngunit hindi ito sumasagot. Nang sinubukan niyang tawagan siya sa pangalawang pagkakataon, naka-blacklist na ito. Kinamumuhian siya ngayon ni Rita. Sigurado siya dito. Kahit na hindi siya, mapipilitan siyang huwag pansinin siya at hindi na siya muling kakausapin. Sa tuwing sinusubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Rita na humahagulgul. Magigising na naman siya. Malapit na ang hating gabi nang tuluyan na siyang makatulog pagkatapos uminom ng ilang pills. Ngunit mas maaga kaysa sa karaniwan, nagising siya at ninakawan ang kanyang puffy na mukha. Hindi niya alam kung bakit siya nagising ng maaga, hanggang sa bigla niyang naalala si Rita na nawala ng pagbubuntis at nasa ospital ito. Hindi na siya makabalik sa pagtulog. Pagkatapos ay nagpasya siyang bisitahin ang kanyang gym. Pero kakapasok lang niya at nawala ulit. Si Rita sa isang banda at ang kapatid niya sa kabilang banda. Alam niyang pansamantala lang, hindi magiging malaya ang kanyang kapatid sa piling niya o sa kanilang mga magulang. Nagkamali siya at alam niya yon. Hindi niya ine-expect na hindi siya dapat pag-alitan, alam niyang gagawin niya yun pero masyado itong malungkot para sa kanya. Ang kanyang parusa ay higit pa sa kanyang mga pagkakasala. Sinasamantala siya ni Kian Hendricks dahil sa ginagawa nila ni Ria sa opisina. Natutuwa siyang nakialam ang kanyang mga magulang, kung hindi niya malalaman kung ano na ang mangyayari sa kanya. Hahanapin niya si Kian Hendricks at humingi ng tawad sa kanya. Kapatid niya ito at hindi na niya mabilang kung ilang beses na siyang humingi ng tawad sa kanya para sa isang pagkakasala o sa isa pa. Nang umagang iyon, pagdating niya sa kumpanya, pupunta niya ito sa kanyang opisina. Kung kailangan niyang mangako ng bagong dahon, gagawin niya ito. Nananatili siya sa gym ngunit wala siyang ginawa,
Pagpapasya, nagpasya siyang dumaan at tingnan kung ano ang kalagayan ni Rita bago pumunta sa kumpanya. Bumalik siya sa kanyang kwarto at naligo. Nagising si Rita ng umagang iyon at nagulat nang makitang may 100 milyong peso ang kanyang account. Hindi niya napigil ang mapasigaw sa gulat. Ang kanyang ina ay nanatili sa kanya magdamag at narinig ang kanyang anak na sumisigaw. Ngunit hindi ito sigaw ng takot o panganib, sinundan ito ng ngiti. Tinanong niya kung ano ang naging dahilan ng kanyang ingay ng madaling araw. Nang hindi sumasagot sa kanyang ina, ipinakita sa kanya ni Rita ang telepono. Kinuha ito ni Karina at pinagmasdan. Nagliwanag ang mukha niya sa pagkagulat. Napakalaking halaga ng pera mula sa president ng De Silva's company. Sinulyapan niya ang kanyang anak, at pagkatapos ay ang telepono sa kanyang kamay. Ito ay labis na kabayaran. Ano ang ibig niyang sabihin sa pagbibigay kay Rita ng napakaraming pera? Sobra na ito mula sa kanya. Hindi na siya dapat umabot ng ganito. Ito ay mahirap na trabaho ng isang tao habang buhay, sabi ni Karina na kalahating masaya at kalahati ay nagdadalawang isip pa. Ganyan si Kian Hendricks. Iba siya sa kapatid niya, ani Rita na pumayag sa pagiging mabait ni Kian Hendricks. Ipinataw niya ang kasal nito kay Jake dahil ayaw niyang maramdaman niyang niloloko ito. Ngunit hindi si Jake ang tipo ng pamilya, mahilig siyang malaya at humahabol sa iba't ibang babae, kumukuha ng mga piraso ng kanilang laman. Tatawagan niya ito at pinahahalagahan ang kanyang kabaitan. Si Jake ay nag-almusal at para makita si Rita ng umagang iyon. Nakasuot siya ng isang designer suit at mukhang kaakit-akit. Si Jake ay isang gwapong binata. Pagpasok niya sa ospital, dumiretso siya sa private ward ni Rita na may dalang almusal. Bumangon si Rita sa kama at nakaupo, humihigop ng kape nang bumukas ang pinto ng kanyang ward at tumingin siya sa pinto. Nakita niya ang nagniningning na Italian shoes at nalaman niya kaagad kung sino ang dumating. Umiwas siya ng tingin at patuloy na humigop ng kape. Pumasok si Jake at tumingin sa paligid. Buti na lang walang kasama. Ibinaba niya ang almusal sa bedside table at tumingin kay Rita na tuluyang hindi pinansin. Ano ang pakiramdam mo ngayong umaga, aking babae? Nakangiting tanong ni Jake, ngunit hindi sumagot at hindi man lang siya sinagot ni Rita. Nang makitang hindi sasagot si Rita, paulit-ulit niyang sinabing, dalhan kita ng almusal. Walang tugon. Napabuntong hininga siya at magpapatuloy na sana nang bumukas ang pinto at pumasok si Alfred. Nang makita ni Alfred kung sino ang nakatayo, nagalit siya at humakbang ng ilang hakbang para tumayo sa harap ni Jake. Alam ni Jake na number 1 na kalaban niya si Alfred. Bumuntong hininga siya at tumingin sa kanya. Pinandilatan siya ni Alfred na parang may kakayahan itong suntukin. May kapal ng mukha ka pang pumasok dito pagkatapos ng ginawa mo sa kapatid ko. May konsensya ka ba o kinain na ito ng mga aso? Tanong ni Alfred. Walang sinabi si Jake. Sinubukan niyang sumulyap kay Rita, ngunit sadyang hinarang ni Alfred ang kanyang paningin. Ayaw niyang makita niya ang kapatid niya. Nakipagtitigan si Jake kay Alfred ngunit wala siyang masabi. Hiniwalayan na niya ito at hindi na niya dinadala ang kanyang anak. Kaya praktikal, wala siyang relasyon sa kanya. Hindi siya maaaring tukuyin bilang kanyang kasintahan, hindi pagkatapos kung paano niya ito tretuhin. Huwag mo akong pigilan na makita o makihalubilo kay Rita, pakiusap ni Jake. Hindi niya dapat binibilang ng maaga ang kanyang kayamanan, baka tuluyan pa niyang ligawan si Rita. Kung pipigilan kita, anong magagawa mo? Hindi ko nahahayaang mabiktima pa ang kapatid ko sa panloloko mo. At nasabi ko na noon pa na ayokong makita ang kahit na sinong miyembro ng pamilya ng De Silva na malapit sa kapatid ko, lalo na ang isang sexual scavenger na tulad mo, sigaw ni Alfred. Tuluyan nang lumayo si Jake sa harapan ni Alfred, at hinila siya ni Alfred sa kanyang suit at itinulak siya palayo. Hindi comfortable si Rita sa inaasal ng kapatid niya kay Jake, pero mas pinili niyang manahimik. Opisyal nang nakabihis si Jake, at hindi pa pumupunta sa opisina. Dapat malaman ni Alfred at huwag siyang gawing magaspang o gusgusin. Baka masama ang loob niya sa kanya pero ex pa rin siya nito at vice president ng De Silva's company.
Ayos ka lang ba, Alfred? Tanong ni Jake na may malamig na ekspresyon. Husky ang boses niya at parang na-offend siya. Kung hindi ako okay, ano ang maaari mong gawin tungkol dito? Sigaw ni Alfred at pinandilatan siya ng mata. Naglalakas loob pa ba siyang pumasok sa ward na ito para makita ang kapatid niya pagkatapos ng ginawa nito sa kanya. Galit na galit si Jake. Anong kabastesan? Ano ang nag-drag sa kanya ng napakababa, na ang isang batang tulad ni Alfred ay abusuhin siya sa ganitong paraan? Kung hindi siya nasangkot sa kanyang kapatid na babae, hindi siya kwalipikadong tumayo at makipag-usap pabalik sa kanya, lalo pa siyang hilahin at itulak. Alfred, alam mo ba kung sino ang pinagkakaabalahan mo? Sino ka ba para maglakas loob na maglagay ng maruming kamay sa soup ko? Alam mo ba kung magkano ang halaga nito? Pinipilit kong maging madali sa iyo at gusto mo akong bastisin. Si Rita ay ang aking dating asawa at least. Buntis siya sa anak ko at nalaglag siya. Dapat ko bang talikuran siya at hindi na siya muling tingnan dahil lang sa sinabi mo? Hanggang sa makalabas siya ng ospital, responsibilidad ko pa rin siya at balak kong makita siyang bumalik sa kalusugan. Sa susunod na subukan mo ulit akong asarin, sasabihin ko sa iyo na hindi na ako makakausap ni Rita. Nagsasalita si Jake at pinutol siya ni Alfred. Jake De Silva, maaari mong panatilihin ang iyong mataas na tingin sa iyong sarili. Ayokong makisalamuha sa mga maruruming katulad mo. Kung hindi pa nakikialam ang kapatid ko sa iyo, hindi ako tatayo dito para makipagpalitan ng salita sa isang lalaki na kalapating mababa ang lipad tulad mo. Naging super offended si Jake. Nilingon niya si Rita at sinabing, kung balang araw, gusto mong makita ang abo ng sanggol, hanapin mo ako para dito. Dapat mong dalhin ito dito para sa kanya, at huwag subukang akitin siya sa iyong sarili. Habang lumalabas ka sa pintong ito, huwag na huwag kang babalik para hanapin siya, sigaw ni Alfred at itinuro ang pintuan. Saglit siyang tinitigan ni Jake, at mayabang na naglakad palabas na nakataas ang balikat. Anong klaseng kapatid meron si Rita? Nakakainis na tao at walang utak, nais niyang bawiin si Rita, pagkatapos ay haharapin niya ang kanyang kapatid na si Alfred. Pumunta siya sa reception ng ospital at tinanong kung kailan siya madi-discharge. Sinabi ng receptionist na hindi siya makapagbigay ng tumpak na sagot. Ibinaba ni Jake ang kanyang cellphone number at hiniling na ipaalam sa kanya ang kabuuang gastos kapag maayos na siya at agad niyang ililipat ang pera. Dahil alam niyang siya ang pangalawang master ng pamilya ng De Silva at ang vice president ng De Silva's company, pumayag ang receptionist at umalis si Jake. Halos isang oras pa lang dumating si Jake sa kumpanya nang pumasok si Rhea sa kanyang opisina. Hawak niya ang isang papel sa kanyang kamay at tumayo, tadyakan ang kanyang mga paa sa sahig. Malamig ang tingin sa kanya ni Jake na tahimik mula nang dumating siya na para bang hindi siya ang babaeng kayakap niya sa opisina niya noong nakaraang araw. Tingnan mo ito, Jake, pakiusap ni Rhea sabay lagay ng papel sa harap niya. Sabihin mo lang kung ano ang problema, may trabaho pa akong gagawin, tanong ni Jake. Wala siyang oras para magromansa ng mga hindi kailangan. Kung tutuusin, dapat ay nakita niya na hindi siya masaya sa araw na yon. Hindi siya nginitian nito, at hindi rin siya mukhang kaakit-akit sa kanya. Kaninang umaga, inutusan ako ng president na tanggalin ako. Sigurado dapat may kinalaman ito sa nakita niyang ginagawa natin kahapon. Gumawa ng isang bagay tungkol dito, Jake, deklara ni Rhea. Hindi na muling tumingin sa kanya si Jake. Busy siya sa trabaho niya at nagalit si Rhea. Narinig mo ba ang sinabi ko, Jake? Tanong ulit ni Rhea. Ano ang nangyayari kay Jake nang umagang iyon? Pinagalitan ba siya ng kanyang kapatid at magulang? Narinig kita. Sinabi mo na utos ng president na dapat kang matanggal sa trabaho. Umuwi ka na at maghanap ng trabaho sa ibang lugar, deklara ni Jake na hindi man lang nagtaas ng ulo. Nagulat si Rhea. Sandaling nawalan siya ng kakayahang magsabi ng kahit ano tungkol sa narinig niya kay Jake. Dapat ba siyang umuwi at maghanap ng trabaho sa ibang lugar? Tasing ba siya para sabihin ang mga ganyang salita? Alam ng lahat sa lungsod na ang De Silva's Company ang pinakamataas na nagbabayad na kumpanya. Ngunit bigla niyang sinabi na dapat siyang umalis.
Siya ang nagpilit sa kanya na pumunta sa kanyang opisina noong nakaraang araw. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, pinilit niya at wala siyang pagpipilian kundi ang lumapit. Kung hindi sila nahuli ng kanyang kapatid, hindi sana siya na-fired ng ganun-ganun lang. Paano mo nasabi sa akin ang mga ganyang salita, Jake? Ako ay iyong kasintahan at ibigay ang aking sarili sa iyo nang hindi nagrereklamo. Kung hinayaan mo lang akong mag-isa, hindi malalaman ng kapatid mo ang nangyayari sa atin pero pinilit mong pumunta ako dito. Tingnan mo ngayon kung saan ako napunta, reklamo ni Rhea. Hindi pinansin ni Jake ang kanyang mga salita o isang pangalawang pag-iisip. Nakatuon siya sa kanyang computer sa paggawa ng ilang trabaho. Gumawa ng paraan, Jake. Ikaw ang vice-presidente ng kumpanyang ito, sa ilang lawak, hindi ka mapabulaanan ng president, giit ni Rhea. Nagdudulot na siya ng distraction sa kanya. Huminto si Jake at malamig na tumingin sa kanya. Ako ang vice president gaya ng sinabi mo, pero I have my office and the president has his own. Hindi ako maaaring gumawa ng anumang desisyon o makialam sa mga desisyon na ginawa ng president, maliban kung ako ay iniimbitahan na magbigay ng opinyon. Natanggal ka na, fine. Maghanap ng trabaho sa ibang lugar. Hindi lang ang De Silva's company ang pwede mong pagtrabahuhan, singhal ni Jake sa kanya. Hindi niya alam ang laban na kinakaharap niya ngayon at ang mood nito. Hindi niya dapat dinala ang kaawa-awa niyang sarili para lalo pa siyang inisin. Ikaw ang naging sanhi ng buong gulo, at ngayon ay hindi mo man lang ako panindagan. Ano pa ang silbi ng pagiging boyfriend mo kung ang lahat ng magagawa mo ay hindi lalampas sa iyong ari? Iniinsulto siya ni Rhea. Kung dapat insultuhin siya ng lahat dahil sa walang ingat na paggamit ng ari niya, hindi dapat si Rhea. Parang biglang lumutang lahat ng bitterness niya. Nakakaistorbo at nananakot ka sa akin. Napakatanga mo para insultuhin ako, Rhea. Magaling lang ako sa ari ko, oo, at ginamit ko ito para makipagtalik sa iyo ng madalas hanggat gusto ko at kahit anong gusto ko. At alam mo ba, ang sungit mo at bigla kang naging maluwag sa akin. Hindi kita tutulungan, okay? Humanap ka sa ibang lugar at matutong isara ang butas na iyon sa pagitan ng iyong mga hita, at huwag masyadong magmura para sa iyong boss na itulak ng madalas hanggat gusto niya. Now get out. Utos ni Jake at ang titig niya ay parang nagninangas na uling. Nakaramdam ng hiya si Rhea. Never pa siyang nainsulto ng ganito sa buhay niya. Kaya darating ang araw na sasabihin sa kanya ni Jake ang mga nakakakilabot na salita. Tumalikod siya at lumabas ng opisina niya. Nanatili ang mga mata ni Jake sa kanya habang paalis siya at sumisitsit siya sa pagitan ng mga ngiping nagngangalit. Isa siya sa mga dahilan kung bakit hindi niya magawang mahalin si Rita. Siya ay praktikal na sinakop siya at hindi kailanman humindi sa kanyang mga binti na ibinuka. Hindi niya naalala na nandoon si Rita simula nang handa si Rhea para sa kanya. At dito na po, nagtatapos ang part 48 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Deborah Stories, ang aming munting channel. Maraming salamat po. God bless and stay safe.